Pag-usapan natin to. May nagsabi na po ba sa inyo na wala silang pakialam sa kung ano ang religion na pinapaniwalaan nila or religion na pinapractice nila? Basta nire-respeto nila lahat ng religion kasi iisa lang naman daw ang Diyos na sinasamba nating lahat kahit nasa ang religion ka pa. Basta okay lang yung pamilya nila, yung takbo ng business nila, yung trabaho nila. Respeto na lang sa lahat. Alam nyo, it sounds humble and peaceful. Diba? But biblically speaking, Scripture does not affirm that idea. Kahit maganda sa pandinig, di ba? Parang respeto na lang sa lahat. But pag tinignan natin yan, through the lens of Scripture, sobrang salungat po sa katotohanan ipinahayag ng Diyos sa salita niya. And yes, the Bible affirms respect for people. Dapat nire-respeto po natin ang lahat ng tao kahit ano pa ang religion nila. But Bible teaches that truth is not relative. Ibig sabihin po, hindi pwedeng lahat ng paniniwala ay sabay-sabay maging tama. At paulit-ulit ang scripture na ang Diyos po ay hindi nagbabago. God's truth does not change. He is the same yesterday, tomorrow, and forever. Malinaw ang sinabi ni Jesus sa John 14 verse 6. Ako ang daan, tatlo po yan. Ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama. Sino yung Ama? Ama na nasa langit, kundi sa pamamagitan ko, sabi po ng Panginoong Jesus. So yung statement na yan ay diretsong sumasalungat sa idea na lahat ng relihiyon ay tama. Malinaw po sa Bible yung pagkakaiba ng paggalang sa tao at pagtanggap sa paniniwala. Yes, inutusan tayo sa Bible na mahalin natin ang kapwa. But respecting people does not require affirming to all belief systems as equally valid. At tayong mga believers, we are not called to affirm to all forms of worship. In fact, Scripture repeatedly warns against false worship. Not out of hatred, but out of concern for truth and salvation. Sinulat pa nga ni Apostol Paul na kahit sincere yung religious devotion mo, maaaring false pa rin yan. Diba? Sincerity alone does not guarantee truth. So kung napapanood mo to ngayon at isa ka sa mga tao na ganyan pa rin yung mindset ngayon na wala naman akong pakialam dyan kahit anong religion ang pinapaniwalaan ko, basta respeto ko lahat ng paniniwala, iisa lang naman yan, pare-parehas lang ang Diyos niyan. Or maaaring wala ka talagang pakialam sa spiritual life mo, wala kang desire na kilalanin ng Diyos na lumikha sa iyo. Alam mo, that's not biblical. No? According to the Bible, humans were created to know and glorify God, not merely coexist with spiritual ideas. Alam mo ang first commandment? You shall have no other gods before me. Dahil isa lang po ang Diyos. Okay? So it's either you are worshiping the true living God, there's only one God. It's either siya ang wino-worship mo, the God of the Bible, or you're worshiping yourself. Kung hindi siya ang wino-worship mo, maaring yung sarili mo, yung business mo, yung trabaho mo, or any other false gods, like kung ano-anong ideology na anti-biblical. Kasi kapag sinasabi mo na you don't care what you believe, kahit ano na lang, pare-parehas lang naman yan. Biblically speaking, dinidisregard mo yung very purpose kung bakit ka nilikha. And that's to know and glorify the one true living God. Sabi ni Paul sa Ephesians 4 verse 14, do not be tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. So this is just a reminder lang po that the Bible teaches that truth matters, worship matters, eternity matters. So I encourage you to, kung wala kayong Bible, bumili po kayo. Marami pong trusted na translation dyan. Read the Bible. Seek Him more. Alam niyo po ang pangako ng Diyos, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. That's the very purpose of life. To know Him at malaman mo, tanggapin mo yung salvation na libreng nireregalo ng Diyos. Kasi everything in the world is temporary. Even yung business mo na maganda ang takbo ngayon, even yung napakalaking sweldo mo sa trabaho mo ngayon, even yung napakagandang pamilya na meron ka ngayon, lahat yan ay temporary. Only Jesus Christ will last forever. Seek Jesus because today is the day of salvation. Not tomorrow because tomorrow is not promised. Amen?